Okay po. For my topic po, for the research on high-intensity interval training in heart failure, so dito po sinasabi lang po yung mga evidence based sa high-intensity training for the patient with heart failure. So dito po sinasabi lang na kadalasan yung mga moderate intensity exercises, yun po yung kadalasan na pine-prescribe or considered na acceptable than high intensity training kasi po mas high risk for individual with heart failure kung mag-undergo sila ng high intensity training exercises. And sinasabi rin din po dito sa studies na to na moderate intensity training po is mas okay siya kaysa high intensity training kasi sinasabi dun na mas nag-a-adhere yung mga pasyente sa ganitong intensity ng training, yung moderate. Pero some studies na minention dun, no, as stated by Wisloff and colleagues na based on their study, na yung mga patient na nag-undergo ng high intensity training interval with patient with heart failure is nagkaroon sila ng improvement, no? Specifically, na-mention doon na nag-undergo sila ng high intensity training for patient with heart failure, pero ang nangyari doon is meron silang rest intervals, no? So kaya nilang gawin yung high intensity training exercise, pero tawag dito, mas shorter kaysa sa moderate training exercise, no? So dito, sinabi rin ng ibang studies katulad ni Ismail and colleagues, no, in-investigate nila yung aerobic exercise training intensity na kung saan, kung ano ba yung magiging epekto kung babaguhin ba yung tawag dito, yung intensity, kung tataasan ba, no. So nalaman nila doon na tawag dito, pag once na in-improve daw yung or tinaasan yung intensity ng exercise, so mas tataas din po yung cardiorespiratory fitness ng isang pasyente, no? Okay. So kung in-next slide nyo naman po, so sa table 13.15, makikita nyo po dyan yung mga exercise intervention utilized for patient with heart failure. So dito po na tawag dito, na-divide po sila in each interventions, no? So makikita nyo yung aerobic exercise, resistance training, ventilatory muscle training, high intensity interval training, breathing exercises, yung positioning ng pasyente, and then yung mga activity pacing. So na-discuss naman na to, no, ng mga previous na reporter. So dito sa may aerobic exercise, sinasabi lang dito yung mga parameters and dosages, no? And then na-mention din dyan yung mga gradual progression ng intensity, yung frequency, and then yun sa duration. Sa may resistance exercise naman po, dito naman po na mention or nakalagay po dyan yung parameters, no, yung sa paggamit ng 1RM. So dito po may dalawa pong resistance exercise na guidelines na binigay ng NYNAHA class po, no, na sinasabing pwede mag-prescribe ng tawag dito for 2 to 3 days per week. Pwede po mag-exercise yung pasyente for about 15 to 30 minutes ng 50 to 60% ng 1 repetition maximum ng pasyente. So pwede niya daw po yun gawin for about 6 to 15 repetition for 2 to 3 sets. So yung 1 RM po, ibig sabihin yun po yung kayang buhatin ng isang pasyente ng 1 repetition, no? Yun po kung ano po yung pinakakaya niyang mabuhat in 1 repetition. Yun po yung 1 RM. So for ventilatory muscle training, so dito naman po papasok na yung mga inspiratory muscle training or inspiratory muscle trainer po, yung mga meron na tayong gagamitin ng mga gamit, no? So dito yung parameters nakalagay na rin ho dyan, no? So depende po kung ilang percent po yung ibibigay yung clearance ng pasyente, no? So nakalagay din po dyan yung duration for about 6 to 12 weeks, 30 minutes per session. And then sa may high intensity interval training naman po, no, nakalagay naman po dyan tawag dito, yung specific parameters like the breathing exercises, meron din po, and then for the positioning and activity pacing, energy conservation technique. Okay. So next naman po na i-discuss ko is yung primary prevention for
CAD. So for primary prevention, dito lang naman po papasok yung mga smoking cessation, yung sa diet ng pasyente, healthy lifestyle, kung ano ba yung mga dapat i-modify kung merong risk factor man yung pasyente, no? So dito, kung naalala nyo before na yung sa weight management ng pasyente na kung saan if merong sabi natin mataas yung blood pressure ng pasyente, through weight management, pwede silang makapagbawas sa may systolic blood pressure ng pasyente for about, di ba na-mention dun kung ilang mmHg, no? So, dito pwede rin tayo mag-promote ng health education, importance of exercise, dietary guidelines, no? Yung, tawag dito, yung importance ka ng weight loss, and then yung endurance exercises, yung mga yun po, no? And then, na-mention lang naman po dito, no? Na-mention po ng AHA, no? Na-recommend po nila na if anyone over the age of 40 with 2 or more risk factors, dapat po mag-undergo po sila ng exercise tolerance test before po sila mag-simula ng aerobic or strengthening exercise program. So dito po, para lang po ma-justify nila yung presence of any latent ischemia po sa mga pasyente na over age 40 with 2 or more risk factors, no? So if wala naman pong ischemia na makikita sa pasyente, yung typical aerobic exercises po is pwedeng ma-prescribe sa pasyente, katulad ng depende po kung sa ATT ng pasyente kung ilang percent, no, yung kaya ng pasyente. So dito gagamit na rin tayo dito ng RPE Borg scale, no, kung anong intensity yung target natin para sa pasyente, no. So sa duration naman ng exercise, pwedeng tagal naman for about 30 to 40 minutes po ng aerobic exercise, no. And then for the frequency, minimum of 3 to 4 times per week naman po. So that's it po for my report. It's only 3 topics lang po or 3 slides. Thank you for listening.